Mula sa nakayukong mga pilik mata ni Renzo, humahagip ang anino, makapal at mabigat na dumadapo sa kaniyang munting mukha. Ang 6 na taong gulang na bata ay umuwi mula sa Sunshine Dawn, hindi lang malungkot, kundi parang walang laman. Ang kaniyang karaniwang malikot na mga mata ay tila namatay. "Anong bumabagabag sa iyo, anak?" Bulong ni Clara habang nakaluhod. Ang mga mata niya'y desperadong naghahanap ng kahit konting liwanag sa mga mata ng kaniyang anak. Ginawa ba ni Bianca iyan ulit? "Ayoko sa halik niya, nanay," bulalas ni Renzo. Halos hindi marinig ang boses niya. "Pinubuntutan niya ako parang malagkit na baging." Ang malambot ng ngiti ay gumuhit sa labi ni Clara. Mapagmahal niyang pinadaos-dos ang kamay niya sa gintong mga buhok ni Renzo. Ginulo ang mga ito. "Munti kong mananakop ng mga puso. 6 na taon pa lang. Pero hinahabol ka na ng mga babae." Dumaustos ang mga daliri ni Clara sa screen ng kanyang telepono. Diniyal ang numero ni Laura, ang nanay ni Bianca. Magkatabi lang ang mga bahay nila. Parang humihinga ang mga pader ng kanilang mga istorya. "Laura, ang muntikong Don Juan ay umuwi mula sa kanlungan ng mga batang kaluluwa na may mabigat na buntong hininga. Sabi niya, hindi raw siya tinatantanan ng mga babae." Oo, pigil na pigil din ako sa tawa. Pero, mahal ko, sana hindi ka magagalit. Pakisabihan mo naman si Bianca na huwag niyang subukang halikan siya. Alam kong mga laro lang yan ng bata, pero nahihirapan siya. Baka naiilang siyang tumanggi. "Bianca?" Sa boses ni Laura ay may tunay na pagtataka. "Hindi naman ganyan ang anak ko." "Sige, kakausapin ko siya." Nagpalitan pa ng ilang salita ang dalawang babae tungkol sa gulo ng pagiging ina, at si Clara, pagkatapos ng tawag, ay dahan-dahang huminga. Buti na lang at hindi masama ang pagtanggap ng kanyang matagal ng kaibigan sa sinabi niya. Makalipas ang 2 araw, matapos sunduin si Renzo sa daycare, pinaupo siya ni Clara sa mesa kung saan naghihintay si Robert, ang padre de pamilya. May mapaglarong ngiti sa labi, tinanong niya, "Oh, kumusta? Umatras na ba yung mga babaeng humahabol sa'yo?" "Oo, nanay." "Pati si Bianca?" "Mhm, may bago kaming nilalaro." "Ano naman?" "Humihiga si Bianca sa sahig, tapos ako sa ibabaw. Nagpo-push up ako parang si tatay, pero puwet lang." Nag-alinlangan si Renzo bago idinagdag, "Tinatawag namin itong larong anino." Nanginginig ang sandok sa kamay ni Clara. Halos malaglag. Naglaho ang ngiti sa mukha niya, napalitan ng naninigas na ekspresyon ng takot. Napatingin siya kay Robert na tulala at nahirapang lumunok ng bukol sa lalamunan. "Sino ang nagturo sa inyo ng laro na yan?" "Si Bianca." Natapos ang hapunan sa mabigat na katahimikan. Nang tumakbo si Renzo sa kanyang kwarto para maglaro, bumulong si Clara. Halos hindi gumagalaw ang mga labi. "Grabe naman ang laro nila. Makinig ka, hindi pwedeng hayaan na lang yan. Kailangan nating ipaliwanag sa kanya na yang laro na yan ay masama. Akala ko pa naman, huwaran silang pamilya. Ang mga magulang ni Bianca ang tinutukoy mo. Nakakagulat nga, sila'y tila mabubuting tao. Pero sigurado ka bang hindi si Renzo ang nagsimula?" Tiningnan ni Clara ng diretso ang kanyang asawa. "Robert, hindi. Napansin agad natin siya nang pumasok siya sa kwarto natin kagabi. Wala siyang naintindihan doon. Anong gagawin natin?" Magsisimula na siyang magtanong. "Bakit hindi pwede? Bakit masama yung larong iyan?" "Sige, pupuntahan ko siya. Tapos, pagtulog na siya, pag-uusapan natin to lahat." Pumasok si Clara sa kwarto ng bata, kinapa sa cabinet ang pajama at inabot ito sa anak. "Renzo, malapit na matulog. Magpalit na tayo ng damit." Binaba ng bata ang shorts niya at nakita ni Clara sa kaniyang payat na mga binti ang 2 malaki at pulang-pulang pasa. "Saan galing yan?"
Tinulak ko si Bianca. Tapos, tinulak niya ako. Nalaglag ako sa mga blocks. Nanay, ayoko sa halik niya. Nasaan ang teacher niyo? Wala siya doon. Umalis siya. Tiningnan ni Clara ang orasan. Halos 9:09 na. Bukas, siguradong kakausapin niya ang teacher. Hindi pwedeng palagpasin ng ganyan. Si Nurse Elena, matapos marinig ang kwento ni Clara, ay nagulat na itinaas ang kanyang kilay. Hindi po nangyari iyan. Si Bianca ay napakabait na bata. Ganoon din si Renzo. Para maglaro ng ganyan, sobrang bata pa nila. Hindi nila alam ang mga ganyang bagay. Tanungin niyo si Ligaya. Baka nangyari iyan sa shift niya. Tumango si Clara. Hinalikan ang ulo ng anak at nagmamadaling umalis. Kinagabihan, habang sinusundo si Renzo, lumapit siya sa teacher sa gabi. Ligaya, may mga kakaibang laro daw na sinasabi ang anak ko. Nakakailang sabihin, nakahiga raw ang batang lalaki sa batang babae. Parang ginagawa ng matatanda. Wala po kayong napansin? Naku, nakakagulat. Hindi tinuturo ang mga ganyang laro. Lagi akong kasama nila at kung may napansin akong ganyan, hindi kaya inimbento lang ni Renzo? Baka nakita niya sa TV. May mga ganyang eksena naman sa pelikula. Alam niyo na. Napakakumbinsido ng paraan ng pagsasalita ni Ligaya, kaya nagalinlangan si Clara. Baka nga inimbento lang ng bata. Sige po, salamat. Kung may mapansin kayong ganyan, sabihan niyo ako ha. Kakausapin ko siya. Oo naman po, masiglang sabi ni Ligaya, umiling muli at lumapit sa mga bata. Hindi alam ni Clara kung ano ang iisipin. Nagpasya siyang bantayan ng anak. Araw-araw, sa tuwing magtatanong siya, anong ginawa niyo sa school? Naninigas siya habang naghihintay ng sagot. Ang nakukuha naman niya ay karaniwan at walang kamalay-malay na mga sagot. Nagdrawing daw sila, nagtalunan, nagdala raw si Daniel ng magandang laruang sasakyan galing bahay. Nakakahinga siya ng maluwag. Kinukumbinsi ang sarili na tapos na ang nakakakilabot na istoryang iyon hanggang sa nagkaroon ng kaguluhan sa group chat ng mga magulang. Umuwi ang mga bata na may mga marka, pula, asul, parang mga bakas ng hindi nakikitang labanan. At ang pinakamasama, si Renzo ang sinisisi nila sa lahat. Anak niyo raw ang nanakit sa Kevin ko. Pakiusap, kausapin niyo ang anak niyo na hindi dapat nanakit ng iba. Kung hindi, ako mismo ang kakausap sa kanya at sigurado akong magugulat siya. Desperadong nagtatype si Clara ng mga sagot. Hindi kaya ni Renzo yan. Mabait siyang bata. Naaawa pa nga siya sa gagamba sa kwento. At ang mga teacher, puro maganda ang sinasabi tungkol sa kanya. At ang sagot sa kanya, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, pero naging agresibo siya. May pasa sa kamay si Andrea. Binato ng laruang sasakyan si Jason. Baka naman ganyan ang ginagawa sa bahay nyo. May ginagaya lang siya. Tapos, mga payo kung paano dapat kumilos ang babae kung may problema sa bahay. Nagpasapasa ng mga numero ng psychologist, mga sentro para sa psychological help ang mga nanay. May isa pa ngang nagpayo ng psychiatrist para sa mga batang may developmental delay. Nagsimula ang mapagkunwaring pambubuli, dahan-dahan, nakakasakal. Pumasok si Clara sa school na tinatago ang nagkakasala niyang mga mata. Walang nangyari sa pakikipag-usap niya sa anak. Renzo anak, may nagsabi sa akin na sinasaktan mo raw ang mga bata sa school. Totoo ba yon? Tumahimik ang bata. Tumalikod, nagsimulang gulungin ang laruang sasakyan sa sahig. Anak, sabihin mo sa nanay. Baka sila ang nanggugulo sa'yo. Tapos, gumaganti ka lang. Matagal na ayaw magsalita ng bata. Sinubukan ni Clara ang lahat. Istrikto, malambing, at pangungumbinsi. Nagulat siya sa pag-amin ng anak. May pag-aatubili, nahihiya, bulong niya.
Sinasabi sa akin ni Bianca kung sino ang kailangan kong saktan. At sinusunod mo siya? Bakit? Tinawagan ni Clara ang nanay ni Bianca at nakakuha ng matinding pagsalungat. Walang kinalaman ng anak ko dito. Nagtanong na ako. Si Renzo daw talaga ang nananakit sa ibang bata. Sabi niya, si Bianca daw ang nagsasabi sa kanya kung sinong sasaktan. Hindi totoo yan. Tinanong ko ang anak ko, sabi niya, hindi na raw sila nag-uusap ni Renzo. Nakaupo si Robert sa mesa, abala sa sirang printer. Pumasok si Clara, nanginginig sa kaba. Anong gagawin natin? Tahimik si Renzo. Paano kung binububuli siya doon? Well, pwede tayong pumunta kay Dean Victoria, ang principal, at magreklamo. Yung teacher sa gabi, si Ligaya. Bago lang ba siya? Oo, 1 buwan pa lang siya dito. Mas mabuting kausapin ko si Giyang Max Elena. Baka may magandang payo siya. Nang marinig ang tanong, nag-isip si Giyang Elena. Oo, nagbago nga si Renzo. Naging tahimik, hindi gaanong nakikipag-usap sa mga bata. Kahapon, inawat ko siya at si Kevin, nagpaluan sila. Nagsimula lahat dahil sa laruan. Kung ako sa inyo, pumunta kayo sa psychologist. Maraming magulang ang nagrereklamo kay Renzo. Naabutan ni Robert si Clara na umiiyak. Bakit siya nagbago? Dati naman maayos ang lahat. Clara, alam mo, baka hindi siya ang may kasalanan. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng klase nila. Hindi tayo papasukin doon. Pero pwede natin siyang bigyan ng voice recorder. Nagitla si Clara. Paano? Itago natin sa paborito niyang si Tommy ang kaniyang stuffed rabbit at ibigay sa kanya. Hanapin ko ngayon sa internet kung anong klasing recorder ang kailangan. Umupo si Clara sa kusina, nakasubsob ang ulo sa kamay. Paanong nangyari na ang anak niya na mabait, madaling masaktan, malambing na parang kuneho, ay nananakit na ng ibang bata? Sino ang nagturo sa kanya? O baka may sakit siyang lumalala? Parang ganyan daw ang mga unang sintomas ng schizophrenia. Naku, Diyos ko, sana hindi yan. O baka kulang lang siya sa atensyon. O baka nagtatanggol lang siya sa sarili at nagsisinungaling lang siya tungkol kay Bianca. Naistorbo ang mapait niyang mga iniisip nang dumating ang asawa. Sige, aalis na ako. Babalik ako pagkalipas ng mga 1.5 oras. Ihanda mo muna si Tommy. Nakatulog ang anak at maingat na kinuha ni Clara sa kama ang paborito niyang stuffed toy. Sinira niya ang tahi sa likod. Inilagay sa loob ang voice recorder na dala ng asawa. Para saan yung remote? Paglabas mo ng klase, pindutin mo. Ayaw mo naman sigurong tusukin sa tiyan ng laruan sa harap ng lahat. Habang inihahanda si Renzo papuntang school, ibinigay ni Clara sa kanya si Tommy. Sabi ni Tommy ko, gusto raw niyang sumama sa school at makipagkaibigan sa mga kasama mo. Binalot ng bata ang kanyang stuffed friend sa scarf at niyakap ito. Pagpasok ng anak sa klase, pinindot ni Clara ang remote. Tinawagan niya ang asawa. Oh, nakikinig ka na. Oo, nag-aalmusal sila ngayon. Nag-absent si Robert sa trabaho para lang tulungan ng asawa. Nakaupo siya sa harap ng computer, naglalaro ng virtual tanks habang naririnig ang lahat ng nangyayari sa klase. Mga laro, paghahanda para sa paglabas. Wala namang kakaiba. Pero maya-maya, dumating ang pangalawang teacher. Nakilala ni Robert si Ligaya dahil sa kaniyang matinis at hindi kaaya-ayang boses. Oh, anong kalat to? Kaninong stuffed toy yan na nakakalat dito? Sa akin po, sagot ni Renzo. Sabi ko na, huwag kayong magdadala ng laruan mula sa bahay dito. Paano kung may kuto yung stuffed toy mo? Kakalbuhin lahat ng batang babae dito, tapos lalagyan ng mabahong gamot ang ulo nila. Dadalhin ko to sa storage room, tapos ibibigay ko pagdating ng mga magulang. Sunod na narinig ang ingay,
Tunog ng mga hakbang sa hagdan at bigla, boses ng lalaki. Sa wakas, dumating ka na. Yung pusa ko. Hindi, bawal sa mesa, mahina ang paa. O ligaya, anong ginagawa mo sa akin? Mula sa mga halik at ungol, naintindihan ni Robert kung anong nangyayari sa storage room. Tinawagan niya ang asawa. Nandun yung teacher na may kasamang lalaki. Yung alam mo na. Diretso sa klase? Hindi, pumunta sila sa storage room. Mainit yata, rinig na rinig sa pamamagitan ng stuffed toy. Pero mas mabuti sanang naiwan yung stuffed toy sa klase. Sabi ni ma'am, ibibigay daw pagdating ng mga magulang. May naisip si Clara. Robert, tatawagan ko siya ngayon. Sasabihin kong malapit na ako. Tapos, magpapalusot ako na natagalan. Ikaw, patuloy ka sa pakikinig. Bumulong ang asawa na daan-daang taon na raw siyang nangangarap makinig sa ganyang kabastusan at pinutol ang tawag. Nakinig si Robert sa masayang ingay. Narinig ang boses ng teacher. Teka, Mang Ramon, may tumatawag sa telepono. Mukhang sinagot niya ang tawag. Narinig ang hingal na, Hello, mas maaga kayong darating sa loob ng kalahating oras? Oo, naghihintay kami. Hindi, maayos naman ang lahat. Mabigat lang kasi yung tray na dala ko, napagod ako. Suminghal si Robert. Magaling na mga tray. Tumahimik sandali si Ligaya, tapos narinig ang kaniyang bigong boses. Sige na, Mang Ramon, oras na para sa akin. Hindi pa ako tapos. Bukas pagkita na lang tayo. May isang tangang nanay na gustong maagang kunin ng anak niya. At bukas, isasama ko si Bianca. Siya na muna ang magbabantay sa mga bata. Agad na tinawagan ni Robert ang asawa. Alam mo ba ang sinabi niya? Na bukas isasama niya si Bianca para bantayan ang mga bata habang makikipag-date siya. Grabe. Ganyan ba silang lahat doon? Wala tayong kaklasing Bianca doon. Iba ang pangalan ng yaya, kusinera, music teacher. Naiwan ba niya yung stuffed toy sa storage room? Hindi ko alam. Hindi pa sila tapos doon. O, paparating na siya. Pumasok sa klase. Pinapagalitan si Jason. Sige, patuloy ako sa pakikinig. Baka malaman ko kung sino yung Bianca na yan. Kumatok si Clara sa pinto at nakita si Renzo. Nakaupo mag-isa sa maliit na upuan. Nang makita ang nanay, natuwa ang bata, tumakbo sa kanya, mahigpit na niyakap ang kaniyang mga binti. Nanay! Sa masaya niyang sigaw, lumabas mula sa kwarto si Ligaya. May matamis na ngiti sa muka, pero halatang pinipigilan ng galit, tinanong niya. Akala ko mas maaga niyong susunduin si Renzo? Hindi natuloy. Kadarating ko pa lang sa office, tumawag ang boss ko. Hindi niya ako pinayagan umalis hanggat hindi ko natatapos ang trabaho niya. Kumusta naman ang anak ko? Hindi po maganda. Nakipag-away sa tatlo. Binato ng libro si Andrea. Kailangan niyo pong bigyan ng atensyon ng anak niyo. Sabi ni Ligaya nang may pagsisi. Parang pinaparinggan ang pagiging pabaya ni Clara. Napakagatlabi si Clara. Oh, naghahanap na kami ng psychologist. Sabi sa akin ni Renzo kamakailan lang. May bagong bata raw sa klase namin, nga si Bianca. Tila napahiya si Ligaya. Hindi po siya sa klase. Anak ko po yan. May problema sa after-school program nila. Sa school. Kaya isinasama ko. Nagpigil si Clara na sabihin sa mukha ni Ligaya ang lahat ng alam niya. Minadali niyang kunin si Renzo. Umuwi sila at pagkabukas ng cartoon para sa anak, umupo siya sa tabi ng asawa. Alam mo, anak niya pala yun. Kaya pala alam niya ang mga ganyang bagay. At halata namang alam niyang sa anak niya, galing ang mga ganyang laro. Pero ayaw pa rin niyang umamin. Bukas din, pupunta ako kay Gieng. Victoria! Aaminin? Sige nga, nakaka-interest. Dadalhin kaya niya ang anak niya bukas? Kung dadalhin niya, ibig sabihin, wala na talaga siyang hiya. Habang nakahiga sa kama, pinaghandaan ni Clara ang kanyang sasabihin. Paano niya ikukwento ang lahat kay Ginga sa
Victoria, natulala. Paano nila sabay-sabay pakikinggan ang recording? Siyempre, pagkatapos niyan, sisantihin si Ligaya at papayuin silang humingi ng tawad. Tila nakikita ni Clara sa kaniyang isip ang takot at nahihiyang mukha ni Ligaya. Pagkatapos ng ganyan, walang eskwelahan ang tatanggap sa ganyang tao. Pero hindi ganoon ang nangyari. Una, gingas sa Mas Victoria ay nakinig ng mabuti. Pero pagdating sa kakaibang laro ng mga bata, galit siyang suminghal. Anong sinasabi niyo? Hindi pwedeng mangyari yan. Naiiwan ng teacher ang mga bata para gumawa ng hindi maganda. Si Ligaya ay isang excellent teacher. May 7 siyang taong karanasan. Pero bago lang siya dito. Ano ngayon kung bago siya? Umalis siya sa dati niyang trabaho at lumipat dito. Alam niyo naman, sa sahod namin, swerte na makahanap ng magaling na teacher. Pero may recording ako kung paano siya pumasok sa storage room. May mga ganyang tunog. Pakinggan nyo. Tiningnan ni Jingis at Victoria si Clara ng may pagsisi. Alam nyo ba na ang pag-record ng audio ng walang pahintulot ay labag sa batas? Ano bang pinapalakpak nyo dyan sa device nyo? Kung hindi kayo satisfied sa serbisyo ng school namin, pwede nyo nang kunin ang documents ng anak nyo. May 17 akong bata na naghihintay ng lugar. Tula lang nakatingin si Clara sa matandang babae. Bakit ang lamig niya? Pero paano? Hindi nyo man lang ba papakinggan? Kayo ang prinsipal, karapatan at obligasyon yung malaman kung anong klase ng tao ang iniiwanan ng mga bata. Hindi nyo kailangan sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. At yung recording nyo, paano ko malalaman kung saan nyo yan ginawa? Umalis na kayo. Hindi tayo magkakaunawaan. At kung balak nyong umalis dito, hindi ko kayo pipigilan. Tumakbo si Clara palabas ng gusali. Hindi kayang pigilan ang emosyon, ang kagaspangan, kawalan ng hiya at kaarian ng walang pakialam na matandang babae ay nakasira sa kanya. Paanong nangyari yun? Umiiyak siyang tinawagan ng asawa. Robert nakakakilabot. Pinagtatanggol niya si Ligaya. Parang, kung ayaw mo, umalis ka na sa school. Nanginginig pa rin ako sa mga sinabi niya. Kumalma ka. May maisip tayo. Sa pulong pampamilya, napagdesisyunan nilang kunin si Renzo sa school sa loob ng 2 linggo para bang bumalik ang sigla ng anak. Naging muli siyang nakangiti na wala ang maingat niyang tingin. Sa tuwing nakikita niya kung gaano kasaya si Renzo na hindi siya papasok sa school, parang nadudurog ang puso ng nanay. Robert, anong gagawin natin? Kunin sa school? Paano ang trabaho? Hindi natin afford ang private school at hindi naman tayo pwedeng umalis sa trabaho. Nakakunot ang noo ni Robert, pinaglaruan ng lighter sa kamay. Pero hindi natin siya pwedeng iwan doon. Paano kung paghigantihan siya ni Ligaya? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit tayo kailangan maghirap dahil sa taong yon? Hindi lang tayo, kundi pati lahat ng ibang bata. Baka pwedeng isend yung recording sa chat. Suhestyon ni Robert. Legal ba yun? Hindi kaya kami kasuhan ng paninirang puri. Sa pagtatapos ng 2 linggo, matapos mahirapan sa mga iniisip, bagong desisyon at hinala na pagdesisyunan ng pamilya, ibabalik si Renzo sa school at kailangan nilang makakuha ng tunay na ebidensya kung ano ang ginagawa ng teacher sa halip na bantayan ng mga bata. Robert, pero paano natin gagawin yon? Hindi pwedeng lagyan ng kamera si Tommy. Hindi ko alam, Clara. Pag-isipan pa natin sa loob ng 1 linggo. Mabigat ang puso ni Clara nang dalhin niya ang anak sa school. Pauwi na, tinawagan niya si Laura. Laura, may kailangan akong sabihin sa iyo. Naintindihan ko na kung bakit sinisisi ni Renzo si Bianca sa lahat. Nasa bahay ka ba? Pwede ba akong dumaan dyan ng mga 20 minuto?
Tumagal ang usapan hanggang tanghalian. Ang kaibigan niya, matapos marinig ang kwento, ay hindi kaagad naniwala. Pero nang marinig niya ang recording, Clara, nakakakilabot yan. At tinaboy ka ni Gingamas Victoria. Kailangan mong ipadala yung recording na yan sa piskal. Pinoprotektahan niya ang kaniyang kamag-anak. Paanong kamag-anak? Hindi mo alam, yang si Ligaya ay pamangkin ni Ginyong Ambas Victoria. Kaya pala, kaya pala ganoon ang pakikitungo niya sa akin. Pero, Laura, ang audio recording ay hindi sapat na ebidensya. Kailangan natin ng mas matibay pa. Isisend natin yung recording na yan sa group chat ngayon din. Problema nating lahat to. Kailangan natin magtulungan. At matapos maikling ipaliwanag ang sitwasyon, pinadala ni Laura ang file sa group chat ng mga magulang. Tumunog ang telepono bawat kalahating minuto. Parang sumabog ang grupo dahil sa balitang ito. May ilan na hindi naniwala. Pinagtanggol ang teacher. Pero karamihan, nagulat sa sitwasyon, ay naghanda na makipaglaban. Ang pinaka nakagalit sa mga magulang ay ang kawalan ng pakialam ni Tiangmyong Victoria. Kailangan silang dalawa paalisin. Sinong nakakaalam kung ano pa ang tinatago nila sa atin? Isang tatay ang nagtanong, paano tayo makakakuha ng ebidensya? Kailangan maglagay ng kamera, pati sa storage room. Paano tayo makakapasok doon? At katahimikan hanggang sa may isang magulang na nagmungkahi. Hindi kailangan sa storage room, sa corridor para nakatutok ang kamera sa pinto. Papasok sila at malinaw na ang lahat. Nagdatingan ang mga mensahe sa chat. Sinong nakakaalam kung ano ang nasa loob? O kaya kung saan nagluluto at nag-iimbak ng pagkain? O kaya yung laundry room? Siguradong laundry room. Nagluluto kasi kahit gabi. At ang naglalaba at nagpapatuyo ay ang janitress. Hanggang 2:00 lang ang trabaho niya. At kailangan ding maglagay ng kamera sa klase. Paano tayo makakapasok doon nang hindi napapansin? Ganito, naglalakad sila palabas. Walang tao sa klase. Sinong pwedeng pumunta sa oras na yon at mag-install? Mas maganda kung dalawa para may bantay ang isa. Magandang plano. 2 kamera ang kailangan. Magkano ang aambagan? Naramdaman ni Clara na siya ang sentro ng atensyon. Hindi naman niya masasabing gusto niya yon. Oo, pinupuri siya. Kung hindi dahil sa iyo, walang makakaalam sa kakilakilabot na nangyayari sa klase. Pero mas gusto niya sanang hindi na lang nangyari ang lahat ng ito. Pagkalipas ng 3 araw, nabili na ang mga kamera. 2 tatay ang nag-install nito sa klase. Itinago sa kurtina. Sa koridor naman, nilagay habang sinusundo ang huling mga bata. Isang nanay ang umabala sa guard, nakipag-usap tungkol sa safety measures. Ang tatay ni Bianca, na may-ari ng security agency, ay kinonekta ang 2 kamera sa online livestream na may recording. Maayos ang lahat sa unang kalahati ng araw. Habang natutulog ang mga bata, nagpalitan ang mga teacher. Nagising na at tila tumahimik, takot kay Ligaya. Pumasok sa klase ang batang lalaki na mga 12 ang edad. Hawak ang kamay ng batang babae na may puting mga ribon. Nay, sige na. Aalis na ako. Nadumihan ni Bianca ang jacket ko. Sa totoo lang, hindi ko kasalanan. Sige, pero dapat nasa bahay ka na ng 8:00. Niyakap ni Ligaya ang batang babae at tiningnan ng orasan. Sige na, magpalit ka na ng damit at kumain. Inihanda ko na yung pagkain mo. Umalis ang batang babae papunta sa kwarto at bumalik pagkalipas ng kalahating oras. Oh, naiwan ko yung libro. Basahin mo yan sa kanila. May kailangan lang akong puntahan. Sige, mga bata, makinig kayong lahat kay Bianca. Pupunta lang ako sa nurse at babalik agad. Kinuha ni Ligaya ang telepono at tumawag. Paglabas niya, tumahimik ang mga bata. Sa unang mga minuto,
Ginawa ni Bianca ang sinabi ng nanay niya. Tapos, sumilip siya, tumingin sa hagdan, at pagkapasok muli, nilapag ang libro. Lumapit kay Renzo at nagsimulang maglaro. Makinig kayong lahat sa kasintahan ko. Ako ang reyna at siya ang inyong hari. Bakit ka nakatayo dyan? Renzo, kunin mo sa kanya yang bracelet. Akin na yan ngayon. Napabukol sa lalamunan ni Clara habang nakikita niya ang anak na sumusunod ng tahimik sa lahat ng inuutos ng batang babae. Lumapit si Renzo kay Andrea na walang pagtutol na ibinigay ang bracelet. At itong isang to, itinuro ng Reyna ang batang lalaki na may maitim na buhok at naka-blue shorts. Ayoko sa kanya. Suntukin mo siya. Nakatayo lang si Renzo. Suntukin mo. Inuutusan kita. At binatukan niya si Renzo. Naglakad si Renzo na parang zombie at tinulak ang walang kasalanang bata. Sumabog ang chat sa dami ng mensahe. Hindi na napigilan ng mga magulang ang pagmumura. Nanginginig ang kamay ni Clara habang pinipindot ang mga button. Robert, hindi ko na kaya. Pupunta na ako doon para sunduin siya ngayon din. Huwag na. Malapit na ako dyan sa loob ng ilang minuto. Ang anak ng teacher, naka-4, ay kinawayan si Renzo palapit sa kanya. Ngayon, punta tayo sa kwarto. Lalaruin natin ang larong anino. Deserve mo yan. Halika, halikan mo ako sa pisngi para makita ng lahat. Nagdarasal si Clara na sana maabutan ng asawa niya bago mangyari ang kasuklam-suklam na plan ni Bianca. At naabutan niya. Sumugod si Robert sa klase, binuhat si Renzo at dinala palabas ng silid. Dalawa pang tatay ang nagbabantay sa tapat ng storage room. Ang malandi na babae ay pumasok doon, 15 minuto na ang nakalipas. Sumunod sa kanya, palihim na palingon-lingon, pumasok si Mang Ramon na gwardya. Pagkalipas ng ilang minuto, kaladkad ni Laura papunta sa pinto ang nagpupumiglas na si Jiang Victoria. Anong pinag-iisipan nyo? Anong karapatan nyo na mag-record dito? Nagpapakita ng yabang, parang mahalagang manok. Tiningnan niya nang may paghamak ang mga tatay. At bakit kayo nakatayo dyan? Isa sa mga lalaki ang kumatok sa storage room. Lumabas na kayo, tama na yung ginagawa nyo. Naghihintay kaming lahat. Mula sa loob, narinig ang kaluskos. Tama na ang pagtatago, alam na ng lahat. Ligaya, nandyan ang tita mo, lumabas ka na. Nakakalungkot na walang kamera sa mismong storage room. Nangarap si Clara na makita ang mga mukha nila nang naintindihan nila ang sitwasyon. Pero natakot lumabas ang dalawa. Nanatili sila doon, umaasang aalis ang lahat. Malabo yun. Dumadami pa ang mga nakikipanood. Mga 12 magulang ang nagtipon bago bumukas ang trangka ng laundry room. Proud na taas noo, si Ligaya ang unang lumabas. Nakatikom ang mga labi, nilibot ang tingin sa lahat. Pero sa mga mata niya, mababasa ang takot at kahihiyan. Malaki ang hakbang na dumaan siya sa tita niya na nakatayo na may asim na mukha at nagsabi, labag sa batas ang ginawa niyo. Nilalabag niyo ang privacy ko. Doon ka na lang sa bahay magano, sabi ng isa sa mga tatay habang nakangisi at nagtawanan ng mga tao. Nahihiya, tumakbo si Ligaya papunta sa klase. Sumunod na lumabas si Mang Ramon na gwardya. Ito naman, hindi nagpanggap na bayani at nakakatawang itinaas ang mga kamay. Huwag na kayong magalit, magre-resign na lang ako. Narinig ang mga hakbang sa hagdan. Namumula ang mga pisngi sa hiya, hila-hila ang kamay ng anak, pababa ng hagdan si Ligaya. Nagpakita ng galit na tingin kay Clara. At hila ang anak, umalis na sila. Ang nahihiyang si Ginga Master Victoria ay mahina ang loob na nagpapaliwanag. Hindi ko alam. Naku, ang hirap at napakagagaling nyo. Paano niya nagawa yon? Pinutol siya ni Clara. Alam nyo lahat, huwag na kayong mag-explain dito.
Pupunta kami bukas sa Department of Education at ikukwento namin ang tungkol sa inyo at sa pamangkin nyo. Nanlaki sa takot ang mga mata ng matandang babae. Mabilis siyang nagsasalita ng, "Sorry, gagawa ako ng paraan para ayusin to. Hindi ba kayo naaawa sa akin?" "Hindi," diretsong sabi ni Robert. "Tara na, wala nang kailangan pang sabihin sa kanya." Nag-resign ang dalawang magkamag-anak kinabukasan. Pero hindi yan nakatulong sa kanila. Hindi na masyadong nagtanong si Clara, pero sinabi na mismo ng investigador, hindi sila makukulong, pero siguradong magkakaroon sila ng administrative penalty at sasabihin na hindi sila qualified para magtrabaho sa mga bata para hindi na sila makabalik. Umiiyak si Giyang Bemesor Victoria, sumusumpa na wala siyang alam. Pero lumabas na alam pala niya at binaliwala lang niya ang mga kalokohan ng pamangkin niya. Umamin si Mang Ramon na gwardiya. Dinala ni Clara ang anak sa psychologist. Pero hindi yan ang nakatulong sa kanila. Nang malaman ni Renzo na hindi na kailanman babalik sa klase si Bianca at Ligaya, bumalik sa dati ang bata.